Magandang araw po sa inyo at welcome po sa aking channel. Ating pong tatalakayin sa pagkakataong ito yung mga nangyaring kaganapan dito sa Senado sa mga nakailang araw na lumipas at sa mga pangyayaring inaabangan pa natin patungkol dito sa mga pagpapalit, di lamang sa pagpapalit ng liderato sa Senado at kung ano pang magaganap papunta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-uusapan po natin, magbibigay po tayo ng mga komentaryo natin bilang tayo po ay isang graduate ng political science. Natin po tatalakayin ang mga naging pangyayari sa nakalipas na mga araw o linggo. Kung matatandaan po natin, ng mga ilang araw na lumipas, nagkaroon po ng biglaang kudeta sa Senado kung saan pumasok nga po itong si Bato de la Rosa, biglaan pumasok na may dramatic entrance, at alam naman nun natin ang lahat na nangyari na bigla siya pumunta doon hindi para gawin ang kanyang trabaho bilang senador na gumawa ng batas at magsulong ng mga batas na magiging pakipakinabang sa atin, kundi ito ay base rin po sa interview ni Jessica Soho kay Senador Bato de la Rosa. Siya ay nagpakita para magkaroon ng katuparan ang kagustuhan ni Alan Cayetano na mapalitan ang liderato ng Senado, kung saan nagkaroon niya nila ng 13 votes. Siya nga pong pang-13 kasi po sa Senado 24 po sila at alam po natin na majority ang kailangan ay 13 boto para makuha ang Senate presidency. At yan nga po ay naganap. Nagpakita si Bato de la Rosa sa hindi inaasahang pagkakataon. May takbuhan pa. May takbuhan at mayroong iyakan at kung ano-ano pang naganap ng araw na yon. At nakuha naman nila ang mayorya. Nagtalunan itong sila Camille Villar, Mark Villar at si Loren Legarda. Nagtalunan sila at bali-balita nga natin inaakala ni Loren Legarda na siya mismo ang uupong Senate President. Subalit mukha namang naisahan siya ni Alan Cayetano. Alam naman natin ang galaw ni Alan Cayetano mula pa nung siya naging House Speaker, kung saan kinandato niya ang mababang kapulungan nung panahon na upang magpalit at upang umupo naman si Velasco at sumpal sa usapan nilang term sharing. At ngayon ay excuse me, ito nga ay panibagong dramatic na naman ang kanyang pagkakaupo at tinanggal nila sa pwesto si Senador Tito Soto. Subalit nagkaroon naman ng matibay na minorya, bagamat ang umpisa ay 13-9-2, dalawa pa ang nag-abstain, si Zubiri at si Heras. Ito ay makalipas ng ilang araw ay natauhan siguro yung dalawa at sumama na nga po, official na sumama sa minorya. Sa pagkakataong ito ay naging 13-11. 13-11 ang bilang ng mayorya laban sa minorya. Kung iisipin po natin, ito po ay napakanipis dahil yung si Tito Soto po ay may 15 miyembro, ay nasilat po siya. Ito po ay 13 lamang hawak ni Cayetano at dahil ngayon po si Bato ay nagtatago muli, ay bumaba po ito sa 12. So 11 laban sa 12. Iyan po ang haharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, pero anytime pwede po yan magbago. Pwede pong may tumalong, pwede pong magpalit ang liderato. Pero ang katuwa-tuwa po dyan, ang di po nila naiisip siguro, ito pong senaryo nito ay hindi pangkaraniwan. Dahil po kung magkakaroon man po ng palitan ng liderato, hindi po makakuha ng 13, ang sino mang kupunan, mananatili pong Senate President ang kasalukuyang presidente ngayon na si Alan Cayetano. Subalit, kung may isang tatalon, kahit isa lang, mula mayorya hanggang minorya, magiging 12 na po ang minorya, 11 na lamang ang mayorya. Sa pagkakataong ito, si Alan Cayetano pa rin ang presidente dahil hindi po na-reach yung 13 na kailangan na bilang upang maging officially majority. Pero sa ganun pa man pagkakataon, kung 12 na ang minorya at 11 lamang ang mayorya dahil hindi nga po umaatin si Bato de la Rosa,
malaki ang kapangyarihan ng minorya na 12 kung sakasakali upang palitan ng mga chairmanship ng mga committee at makontrol nila, makuha nila ang kontrol ng plenaryo. Yan po ang sitwasyon ngayon ng Senado. Nakarating din po sa atin at alam naman po natin sa mga nova sa balita na itong 11 minoryang senador, ang ginugusto nilang mag-umupo ay si Gatchalian, si Senador Sherwin Gatchalian. Subalit hindi ito natupad dahil hindi kulang nga sila sa numero para umabot sa 13. Naglaro naman o naipag-usap o naipag-bidding itong grupo naman ni dating Senate President Chis Escudero, kung saan ang gusto naman nila sila sa kanila magmumula ang Senate Presidente, pero may dala-dala siya. Dala-dala niya si Jingo Estrada at ang 2 bilyar sa makatuwid at si Joel Villanueva sa makatuwid. 5 silang tatalon sa minorya kung uupo si Chis Escudero bilang presidente ng Senado. Of course, hindi po pumayag doon. Hindi po pumayag doon ang minorya, hindi sila pumayag dahil hindi naman nila kailangan ng 5, kailangan nila 2 lang at hindi lang yun. Solid na sila at itong 11 ito wala namang kinakarap ng active na mga kaso, hindi katulad nitong mga grupong ito. Matatandaan natin si Chis Escudero ay may inaasahan din kaso, at ito nga pong sitwasyon na ito, kapag pumasok na sila sa loob ng impeachment trial, pag nagsimula na yan, tingnan natin ang magiging sitwasyon kung pabawas ang bilang ng mga senador na alam naman natin o obvious na nakagilid sa mga Duterte. Bagamat sila yung mga hukom, hindi dapat sila nagbibigay ng kanilang mga biases, dapat maging impartial sila. Pero kitang-kita natin ang kanilang mga galaw na talagang gagawin ang lahat para maipagtanggol ang kanilang gustong maipanalo. Alata naman sa kanilang mga galaw. Subalit sa 13 senador sa mayorya, si Bato ay meron ng warrant of arrest mula sa ICC, kaya nagtatago, 12 na lang sila. At sa 12, marami pang kakasuhan di umano at may kaso na. Halimbawa na lamang si Jingo Estrada, kung saan kinasuhan na nga siya, nirekomenda na ng DOJ, nakasuhan siya ng plunder at ng graft. At kapag yan ay gumulong na, iyan po ay agad-agad madadakip dahil wala po yung piyansa. Walang piyansa. Si Jingo Estrada na nasangkot na noon sa court barrel, umulit pa ulit, nasangkot na naman dito naman sa flood control. So 2 na po sila, si Bato de la Rosa at si Jinggoy. So yung 13 magiging 11 kung makukulong dito si Jinggoy sa mga darating na mga araw o linggo. At ang pangatlo ay sinusubaybayan natin ay ang pagkakaso kay Joel Villanueva sapagkat siya sangkot din dito sa flood control anomaly. Meron siyang may mga binibintang sa kanya at mayroong sapat na batayan upang siya ay kasuhan, probable cause. Kaya naman malamang sa lamang ay marerecommend ang kasuhan na rin yan. So pag nagkataon, doon na po silang malalagas. Hanay ng mayorya. Ang ika-4 po ay si Chis Escudero, na alam nga natin na sangkot din sa flood control at inaasahan na maaaring kasuhan din yan. Kaya siguro, bago siya makasuhan, baka maglaro yan. Kasi siya ang magiging pang-4. At kanina, sa darating ng mga araw, alam po natin na kakasuhan din ito si Rodante Marcoleta. Ito po kasi ang balita natin ay kakasuhan dahil sa kanyang tinanggap na di umano regalo, 75 billion pesos ang tinding regalo nito. Pero wala naman siya pinaliwanag. Ang sabi niya, wala namang hiningin kapalit, pero mahirap paniwalaan na ganun kalaking halaga ay walang kapalit. Sangkot po niya sila Mike Defensor. So magiging 5 na po. At hindi lang man po yun, hindi pa po natatapos doon ang problema ng mayorya. Dahil mismong si Alan Cayetano, dahil sa kanyang pagkupkop dito kay Bato de la Rosa, pinasundo at dinala sa Senado at ibinigyan niya ng protection custody pa nga Subalit wala namang ganun talaga sa batas.
pero nasa custody nila pero nakaalis din. So hindi nila binabantayan ang gulo ng sitwasyon nila. Ay maaaring maharap sa kasong obstruction of justice at abetting and aiding a fugitive or a criminal. Ganon din naman si Robin Padilla. So lalabas 7 po sa kanila ang posibleng magkaroon ng kaso o madakip sa mga susunod na panahon. At hindi rin naman din sa ating kaalaman ang sitwasyon ng mga Villar. Sila Mark Villar, sila Camille Villar, kung saan sila naman ay may kinakarap din. Ang kanilang kinakarap naman ay itong kanilang market manipulation, insider trading, at misleading financial disclosure. Itong mga ito ang magpapabago sa sitwasyon ng impeachment dahil kung sa siyam na makakasuhan ito, inaasahang makasuhan, kahit ilang piraso lang ang talagang mahulit, makulong dyan habang umaandar ang impeachment, malaki ang magiging problema dahil kailangan po ng two-third votes para ma-acquit o para ma-convict itong si Sara Duterte. So kapag nakakuha po sila na acquittal na siyam, hindi po mako-convict si Sara Duterte. Sa susunod kong video, pag-uusapan natin yung proseso ng impeachment at paano ma-reach o posible bang ma-reach yung kailangang bilang ng boto. Tandaan po natin, nababawasan ang mayorya dahil sa mga kinakaharap na mga kaso ng kanilang mga miyembro. Pero ang sa konstitusyon ay kailangan pa rin ng 2/3 na hindi ibig sabihin 2/3 na present, kundi 2/3 na bilang ng halal na senador. Kung ang senador po natin 24, so dapat 16 ang bilang. Ano magiging epekto niyan, lalo na kung mag-resign si VP Sara. Pag-aaralan, tatalakayin po natin yan sa susunod. At sana po kung may opinion po kayo patungkol dito sa nangyayaring kaganapan sa Senado, comment po kayo at pong pag-aaralan din yan. Marami pong salamat sa inyo. Subscribe po sana kayo. Marami pong salamat.